Okay, so balance scorecard tayo. Nung last week ko pa to binasa pero i-recall ko lang siya ngayon. So para lang siyang business model nung huli na may parang pipil upan ka na parang ganto siya eh. Pero hindi ganto yung pinapagawa kami ng ganto pero parang hindi ganto yung style na gagawin ko. Parang ganto siya. Okay, so malalaman nyo kung paano siya gumawa ng ganto. Mas complete siya. No, may KPIs, target, tsaka projects. Okay, dapat kanina pa ako magbibideo pero nagpa-attendance yung teacher namin. Mag-send daw kami ng cute pic namin. Ano ba yan? Okay, so balance scorecard. Business scorecard lagi nasa search ko sa Google eh. So balance scorecard. Okay. So gamitin lang natin tong PPT ni ma'am. Okay, so balance scorecard. Medyo pangit yung font pero okay lang. Concept. Kailangan pa ba to? Okay, so ang ginawa niya ay Dr. Robert Kaplan. Hindi naman to kailangan, di ba? So performance measurement, ginagamit itong balance scorecard. Ano pa? Provide balance to financial perspective. Effectiveness of strategy implementation. Okay, yung balance scorecard ay para sa performance measurement tsaka strategy implementation. Yung business model ay parang yun yung nagde-define kung paano nagwo-work yung business. Parang yun yata yun. And balance scorecard ay strategic planning and management system. Okay, non-profit. Okay, to align business activities to the vision and strategy of the organizations, improve internal, external communications, and monitor performance. So, ang balance scorecard daw ay strategic planning and management system. So, yung mga ilalagay mo dun sa balance scorecard, so para siyang parang illustration pa din. So, siya ay parang nandun yung mga plano mo, strategic planning and business activities. So, makikita nyo siya mamaya. Parang kasi to introduction lang kung paano gumawa. So, why use balance scorecard? So, improve organization performance by measuring what matters. Increase focus on strategy and results. Okay, more on strategy talaga siya. Kasi sa business, sa balance scorecard, merong mga objectives na ilalagay. Tas yung paano mo ma-measure yon, ano yung target mo, and ano yung initiative mo. Kaya more on strategy talaga siya. Yun, prioritize project initiatives. Mas magigas nyo siya pag nakita nyo na mismong output or yung illustration. Okay, so balance scorecard process allows an organization to align and focus all its resources on its strategy. Yun yung business resources natin. So business units, HR, IT, executive team, budgets and capital investment. So lahat ng bumubuo sa business. Okay, i-align natin siya dito. Gamit yung balance scorecard. Parang representation lang siya. And the balance scorecard management system, so implement a framework. O mismong framework na siya, yung balance scorecard. Framework siya to focus, to align and focus the organization from top to bottom on its strategy. Strategy na naman siya. And alignment nung activities sa vision and mission ng business. Okay. So, identify the related key change initiatives required to realize the strategy and mobilize the organization. Okay, so parang lang. So, gamit ang balance scorecard, parang mas naayos mo yung strategy na gagamitin mo sa business. And mobilize the organization. Parang yung initiative din sa business. So, create feedback process at all levels, evaluate progress against strategy. More on evaluation din tong balance scorecard. Okay. Siyempre, pag makikita mo kasi kung naka-align na yung yung business process mo dun sa mismong business, yung vision and mission. So, parang meron ding evaluation din dun. No? And the ingredients of highly successful balance scorecard management system. So, may 4 dito na ingredients. Parang bumubuo siya sa highly successful balance scorecard. So, leadership from the top. Siguro more on sa mga leaders, mga top managers. Okay, kailangan din magagaling din sila.
No? So, kasi silang mag-initiate ng change, no? Change for activities, align the organization. So, kailangan magagaling yung nasa taas. Make strategy everyone's job. Okay, lahat ng siguro employees, human resources, ano, kailangan naka-align yung ginagawa nila sa vision ng business. Okay. So next ay unlock and focus hidden assets. Okay, yung mga assets na hindi mo pinapansin. So baka ma-unlock mo yun na yun pala yung mahalaga sa business. And make strategy a continuous process. Okay, so dapat ay continuous din siya. No? Hindi lang siya sa una lang. So balance scorecard perspective. So ito na yung simula kung ano yung ilalagay mo sa business scorecard. Business scorecard lagi. Balance scorecard. So may apat tayong perspective, financial perspective, customer perspective, internal perspective, learning and growth or innovation perspective. Okay. So ano muna tong mga financial, business process, learning, growth and customer. So sa financial perspective, yung parang perspective mo, parang financially ba? Tama ba? So, how should we appear to our shareholders? So, yung parang mga okay. So, how should we appear to our shareholders? Yung mga may shares sa business, no? May parang may partnerships. Siyempre, kailangan yung business mo ay hindi siya titingnan na parang pabagsak na, napalugi na. Siyempre, dapat pataas siya, no? Hindi siya sa palugi. So, kailangan ma-view yung business mo as umaasenso dun sa mga may ownership sa business mo. Next ay customer. Sa perspective ng customer, how should we appear to our customers? Okay. So, mamaya may mga example dito eh. Kung ano yung mga parang mas detailed. Okay. So, kung anong appearance natin sa mga customer. Business process ay more on perspective siya sa activities within the business process. Learning and growth ay ability to change and improve. Okay, so ano yung mga bagay na pwede natin improve dun sa business. Okay. Kung yan man ay yung physical na asset or infrastructure, lahat ng bagay siguro process pwede din. And nakalan siya dito sa vision strategy. So financial perspective, siguro ito na yung mismong kung ano ilalagay mo sa balance scorecard. So what must we do to create sustainable economic value? Okay, so financial perspective. Dito lang din naman naikot yun. So cost efficiency, improve cost structure. So syempre, kailangan napapababa mo yung gastos sa kumpanya. Revenue growth, syempre, kailangan may pagtaas din sa kita. Okay, financial perspective. Ano? So, how should we appear to our shareholders? Sa customer perspective naman ay, sige, wait lang. Mag-ano pala ako mamaya na example. Wait lang, titingnan ko. Sige, ito. I get you naman. Mayroon pa pala nung example sa patulo. Sa customer perspective, what do our customers require from us and how are we doing according to these requirements? Siguro ulit nga, nawala ako eh. Customers require from us and how are we doing according to these requirements? Okay, sa customer perspective, syempre nakikita naman nila ay yung price, quality, service, availability and brand ng kumpanya. So kung low yung price, tapos maganda yung quality, yung service, so nakikilala yung brand, so kaya result ay customer retention, nasasatisfy yung may mutot na naman, customer satisfaction, tsaka yun, na-acquire mo yung customer profitability, yun, kumikita tayo sa customer. Financial perspective, bumalik. So, internal process perspective. So, yun yung internal activity sa business. So, what must be our level of productivity, efficiency, and
Quality. Okay. So sa business, so meron tayong iba't ibang process o activities. Meron dito ang operations, management process. Okay, dun sa operational. Meron din sa customer. Ah, yung focus sila sa customer, mga activity na yun. Innovation, oh, and regulatory and social processes. Okay. So, basahin nyo na lang siya. Sige, operations, produce and deliver products and services, customer ay, enhance customer value. Customer value ay parang yung, siguro yung worth ng service ng kumpanya sa customer. Kung gaano kalaki yung worth. No? Innovation process, create new products and services. So, sila yung mga activity within the business na nagke-create ng new products and services. And regulatory and social process, improve communities and the environment. Okay, so supply, tama ba napapag anong basa ko? Sa operations, management process, supply, production, distribution. Okay, new ideas, environment, safety and health, employment, community. Okay, so basahin nyo na lang siya, operations. Pero gets yun naman siya. Okay, different activities within the business. Mayroon sa operations, sa customer, innovation, regulatory, and social process. Okay. Sa learning and growth perspective, so how does our employee performance management system, including feedback to employees, support high performance? Okay, so ito yung umano din sa business, no? Buo sa business. So, human capital. Okay, kailangan to ng business. Human capital, organization capital, information capital. So, syempre dapat nag-improve tong mga to. So, sa tao or sa employees, skills, knowledge, and attitude. Kailangan nag-improve siya. Sa organization naman ay leadership, organization development. Then, sa information capital ay systems, database, and networks. Okay. Key indicators. Okay. So, parang ito ba yung monitoring performance. Minomonitor mo yung performance based dun sa iba't ibang perspective. Okay, sa financial naman ay success. Okay, tumataas yung growth natin, yung kita. Profitability. Sa customer ay acceptance, brand recognition. Okay, mga key indicators na parang successful yung business, may growth and satisfaction sa customer. So, process, what must we excel at dito sa mga tawag dito sa mga areas na to, no? And learning and growth. So next ay balance scorecard perspective includes. Okay, so may apat tayong perspective. So financial, customer, internal process, tsaka itong learning and growth. And bawat bawat perspective na yun ay may apat na part. Yung objective, measurement, target, tsaka initiative. Kaya nga yung business scorecard ay more on strategy. Kasi i-define mo yung objective, tapos kung paano mo siya measurement, and kung ano yung target mo mismo. Okay, may parang goal ka, and initiative kung paano mo siya gagawin. So, action to. So, sa objective ay statement of what strategy must achieve in that perspective. So, example ay profitable growth. Okay, yun yung objective nung paglaki ng sa kita, sa measurement, paano mo siya i-measure? Based dun sa net margin, kung tumaas ba siya sa yung net margin. And yung target natin ay commonly siya ay numeric value. So, dapat naka-define kung ilang percent. Hindi naman. Sa example lang na to. Kung kaya mo siyang i-define. Okay. So, kung na-reach mo tong target na yun, successful. So, plus 2% growth in net margin. And, yun, initiative. Kung action program. Nagugulo kayo. Okay. So, initiative, yun yung mismong action na gagawin mo. Okay. So, example dito, enter into a new product line. So, itong gagawin mo para
ma-reach mo tong objective na to. Paano mo siya i-measure gamit ito. So, measurement, growth in net margin, at ito yung target mo mismo. Okay, ito yung example lang sa Philippine Airlines. So, vision, mission, okay, to become the dominant carrier in the Asian region. So, vision, yun yung parang ano, kung ano yung gusto mo sa future. Kung ano yung, tawag ba yun? Vision. Yung vision mo. More on, ano yung gusto mo na maging sa future. Ano, yung status ng business mo. Then, mission, yun yung parang siya yung nagde-define ng business mo. Yung mga goals niya. So, yun yung mission. Okay. So, ito yan na mismo yung balance scorecard. So, 4 siya. Sa bawat perspective, meron tayo. Sabi ko nga, objectives, performance measures, targets, saka initiatives. Okay. So, pagsasama-samahin mo lang naman siya. Okay. Fill upan mo lang naman to. Pero, iba yun nandito eh. Mas gusto ko yung nandito. Itong ano. Okay. So, nandito yung financial, yung objectives, yung measurements, targets, tsaka yung initiatives. Pinagsama-sama na dito yung initiatives. Pero yung pag-iwa-iwalayan ko. Okay. So, try natin siya. Yung example lang sa Philippine Airlines. Sa objective sa financial perspective. So, una muna. Okay. So, paano ba how do we appear in our shareholders? Okay. So, sabi ko nga, lagi siyang umiikot yung objectives sa financial perspective. Lagi siyang umiikot lang sa revenue, sa pagtaas ng revenue, tsaka pagbaba ng cost, no? Yung mga gastos ng kumpanya. Meron dito asset utilization. So, mapapansin nyo, itong part na to sa revenue growth, ito ay part nito. Itong diretsyon to. Itong cost reduction ay para dito. At yung asset utilization ay dito. Okay, kaya tigtatatlo yan. Isang diretso yan. Okay, so objective natin ay pagtaas ng revenue. Paano natin siya masusukat? Based dun sa ticket revenue. Okay, so kung maraming flight, yung mga, dun naman kumikita yung airlines, di ba? Pag maraming ticket na bumibili, flight ticket. Hindi ko alam. Basta doon. Tapos cost reduction, papaganto pala muna. So, kung ano yung target natin, increase sales by ilang percent. Okay, yung mismong target. And initiatives, anong action mo para ma-attain mo yung objective, yung pagtaas ng revenue mo. So, dito ay opening a new international routes. So, pag madami yung available na bansa na or lugar na pwede mong puntahan, so, syempre, tataas yung yun sa ticket, no? Syempre, makakabili sila ng ticket papunta dun. So, magre-result yun ng increase in sales. Yun. Kapag nakakuha mo yung target na yun, swak. So, cost reduction naman ay performance measures, lesser cost expense. Okay, basta pag bumaba yung cost, yun na yung parang measurement niya. So, targets ko ilang percent. And initiatives ay maximize sister company partnership. O, siguro ay mas magandang relationship sa mga partners ng company. Siguro yun yung way nila para makos yung cost structure, no? So, asset utilization, performance measures, higher tangible assets. Okay, more asset nga eh. Tapos targets niya ay increase in service capacity. Siguro ay maraming pasahero ang kanilang serve, no? And yung paano nila gagawin yon ay purchase a new modern aircraft. Okay, so pag bumili sila ng bagong eroplano, marami silang masaserve na mga pasahero, diba? Next ay customer's perspective naman. Objectives ay high customer satisfaction. Okay. More on paano nakikita ng customer yung business mo. Okay, so objectives nila ay satisfaction sa customer. Lagi namang ganito. Naiiba lang siya kasi kailangan mo siyang ibagay sa mismong yung business, no? So, lagi namang ganito to eh.
Siyempre, sa bawat business, siyempre, kailangan mo ding masatisfy yung customer. Performance measure, customer feedback, dun mame-measure. And satisfaction, kung siya ay 85% pataas, yung satisfaction rate. Yun. Initiatives ay Mabuhay Miles Program. Sa ano pa rin to ha? Sa example pa rin to ng Philippine Airlines. Tapos reinforce brand image, okay. Customer ranking ng change, media marketing. Internal process perspective, ito na yung mismong activity sa Philippine Airlines. Okay, yung mga key process or key activities nila. So, ang objectives niya ay payment convenience. Okay, kailangan mas convenient yung pagbabayad siguro. Mame-measure siya based on payment methods. Okay, target niya ay increase in sales. And initiatives ay payment kiosk. Parang table, no? Pwede rin, sige. May mga online na rin kasing yung mga payment, no? Sa flight meal, okay, objective din nila based on sa flight meal, no? Customization of food menu. Targets ay increase of food choices and food choices varieties. Naman siya, explanatory. Okay, objectives lang nila ay yung dumami yung food choices nila. Ano? And initiative niya, hindi maglalagay sila na iba't ibang putahe. Game cost reduction, objective din nila. Okay. Bumaba yung cost structure niya. Performance measure operation cost, decrease in oil consumption cost. Initiative ay monitoring of international oil price change. Okay, kung bumababa yung presyo ng langis, syempre bababa din yung cost nila, yung gastos nila. Growth and learning perspective, sige, ito yung mga resources or siguro assets ng kumpanya na pwedeng ma-improve sa objective natin na employee retention and productivity. Okay, kung mag-stay ba yung mga employee at magiging productive sila. Measurement ay satisfaction rate nila. Ang targets ay increase in work efficiency and satisfaction in both employees and customers. Okay, kung nakikita naman nila yun, yun yung mismong target nila tumaas yung efficiency and satisfaction. And paano nila gagawin yun? Increase in salary and retirement plan. Okay. Syempre, pag tumaas nga naman sweldo, hindi ka paganahan. And sa objectives pa na isa ay improvement in relationship with labor union. Yun yata yung union. No? Hindi ako masyadong familiar doon Labor union meetings or assembly, decrease in attrition rate, dropping the criminal charges against labor unions. So marami namang sa internet. Lagi namang ganito to. Nag-iiba lang siya dito sa counting, halos lahat ay parang generalized naman. Nag-iiba lang siya dito ng kaunti. Pero ganito pa rin yung format niya. Tapos pwede mo siyang gawin ganito. Para sa akin, ganito yung gagawin ko na format. Okay, nandito yung objectives niya, yung measurements, targets, projects. Kaya mas magandang i-fill up nyo na lang to. So, yun.